Mayong aga mga abyan kag mga kauturan, kamusta kamo sa sini nga Domingo? I know nga iban sa aton nagapreparar na sa pag simba kag kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton sa himo kita sa mga bagay nga nagahimaya sa iyang ngalan. Ang pagsimba importante gid sa aton nga kabuhi kag pasalamat kita nga na-open naman ang pribileyo sa aton nga kita makapalapit sa Ginoo paagi sa pag-alagad sa iya sa iglesia, sa pagsimba. For the past many months wala kita nakasimba tungod sang lockdown. Kag karon nga aga magadala ko sang mensahe sa inyo, kag luyag ko nga imbitahon kamo sa pagbasa upod sa akon sang aton nga pamalandungan nga makita naton sa Psalm 55 verses 1 and 3. And then jump ako sa 16 to 19 kag sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Nagasiling diri, "Give ear to my prayer, O God, and do not hide yourself from my supplication. Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. For they bring down trouble upon me, and in wrath they hate me. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice, and he has redeemed my soul in peace from the battle that was against me. For there were many against me. God will hear and afflict them, even he who abides from old, because they do not change. Therefore they do not fear God." Ecclesiastes chapter 3 verse 1, nagasiling diri, "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." Magapangamuyo kita. Dear God, our Father, we are grateful for this day, for allowing us again to come before your holy presence. And I pray that you will speak to us through your word. We pray for your spirit, the spirit of wisdom and understanding, and especially I pray for those who are listening right now. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga abyan kag mga kauturan, magadala ako sang aton nga pamalandungan nga ang title sini nagasiling, "A Change That Determines Our Future." A change that determines our future. Hindi manigar nga sa aton nga panagon kag sa aton nga sibilisasyon badasig ang mga pagbaylo sa mga butang. Ang teknolohiya nagbaylo sa aton nga mga lifestyle, ang iban pa nga mga inventions nga sa una ginahimo naton, ginagamit naton ini isa ka butang, pero sa ulihi tungod kay may mga bag-o nga technology hindi na sila mapuslan. So ang iban nag-adapt sa change, may iban man niya nga daw medyo mahinay, mabudlay sa pag-adjust sa bag-o nga klase sang pangabuhi, labi na sa nagatubang kita sang madamo nga mga advances sa science and technology. Sa una, ang mga telegrams ni sa RCPI permi kita nagapadala, pero tungod sang cellphone bala, isa lang ka text naton lambot na madasig sa anywhere in the world, no? Maka-communicate kita sa aton nga mga abyan, mga kaparintihan, sa mga miyembro sang aton nga pamilya, kag madamo pa nga mga changes nga nakita naton karon brought about by technology. Kag karon nga aga mga kauturan, magadala ako sa inyo sang aton pamalandungan nga base sa eksperyensya ni Haring David. Kag kabalo naman kita sa iyang personal background. He was a mere shepherd boy, then he became a musician, a soldier, and finally God promoted him to become king of Israel. But then hindi mapos ang experience ni Haring David kay even before that, when he was still under the reign of Saul, may mga kahisa nga nagabot sa hari tungod sa iya nga mga achievements, labi na matapos nga napatay ang hari o kon ang seasoned soldier nga si Goliath, mga Philistines nga nag-atake sa mga Israelites, kag tungod sini nagbantugan si David kag madabot ang mga balatyagon nga daw hindi maayo labi na sa kay Haring Saul. Kag ang aton nga text mga utod naga sugid ini sa aton sang iyang pangamuyo matapos may
mga sugid na nungod sang kaimtangan ni David sang siya nagpalayo sa kay Saul. In fact, sa Psalm chapter 52, makita naton dira nga sa naga-contemplate si David, si duig nga Edomite nagkadto sa kay Saul kag nagsugid sa iya nga si David nagpalagyo dito sa balay ni Ahimelech. Kag sa diri sa Psalm 55 makita man naton ang pagpangamuyo ni Haring David matapos nga ang mga sea fights nagsugid sa kay Saul nga si David nagapanago sa ila. Kag diri makita naton ang iya nga contemplative spirit, ang iya nga prayerful life, kay nagasiling diri sa verse 1, "Give ear to my prayer, O God, and do not hide yourself from my supplication. Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily because of the voice of my enemy." So amoy ni mga pangamuyo ni David that God would spare him from those who were against him. Kag tungod sini sa Psalm chapter 55 makita naton dira sa verse 16 ang iyang resolution siling, "As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud." And then when we go to verse 18, "He has redeemed my soul in peace from the battle that was against me, for there were many against me. And God will hear and afflict them, even he who abides from of old, because they do not change, therefore they do not fear God." So mga tao nga nagahingabot sa kay Haring David, nagapangamuyo gid siya nga Ginoo na lang among magabalo sa ila, kag siling niya wala ini sila sang kahadlok sa Dios. Dira sa verse 19, wala gid sila sang kahadlok sa Dios. Kag tungod kay wala sila sang kahadlok sa Dios, wala gid sa mga pagbaylo sa ila nga kabuhi. Karon nga aga mga utod sa nasiling nakon, in may change nga magadetermino sang aton nga palabuton, kag it is a fact nga ining ginatawag nga mga pagbaylo sa kabuhi, no? It's real. Change is a fact of life, whether we like it or not. May mga changes sa kabuhi naton, sa aton pamilya, sa aton trabaho, kag kung ano pa nga mga ginahimo naton sa organization, kinanglan kay balugin mag-adapt sang change, because kung hindi, the organization might be left behind. Instead nga mangin progressive kag earning ang isa ka business organization, for example, mangin losing ang guwa niya tungod kay hindi siya maka-adoptar sa mga changes sa sang panagon. So change, my friends, is a fact of life. Nothing is permanent in this world. Everything is changing. Of course, when we go to the Old Testament, may isa lang nga wala nagabaylo kuno. Ang tanan nga tao nagabaylo, pero may isa wala nagabaylo ang Dios. Sa Malakay chapter 3 verse 6 nagasiling, "I the Lord change not." And so, my friends, on our part, change is a necessity. Human as we are, may mga forces at work in the world. May mga events that we cannot help but change ourselves. Change for the better. Change for the situation. Kag tungod sini, dapat kibalo kita mag-accept sang realidad nga ang tanan hindi static, ang tanan wala nagapabilin nga amo sa gihapon. After a period of time, may mga butang gid nga dapat i-check naton sa kaugalingon kung bala ara pa kita sa lakat sang panagon. Ang ikaduha, amo nga may mga tawo nga mabudlay mag-adoptar sa ang ginatawag nga change. It's difficult to accept change para sa ila, kag sa iban bala nga sa mga politicians, di kaya mo ning ilaya nga party regardless ang unano ya, hindi sila ya maghalin sa Amerika bisan nanong may mga tao nga loyal sa Republican, mayara nga sa Democrat, kag diri sa aton niya ang turncotism very real kay ti kundi itong popular nga political party labi na ginapangulahan sa presidente nagabaylo kita, kag ang prinsipyo gakadula, no? Tungod kay ti for convenience sake nagabaylo ang mga politicians, no? May iba niyang hindi, regardless ang kunano sinong leader, ginatindugan nila ang ilang plataporma sa
ilang political party. Kag may iban man sa aton nga pangabuhi, for example sa trabaho ta, ti kay nasawaan na naton ini, na-use na kita, ti may bag-o kitang assignments, iban sa aton nag-resign kay ti mabudlay magbaton sang bag-ong assignment, labi na kung wala ka bala mayos. My friends, change is a fact of life. Change can be difficult at times, no? But change can either be good or bad. May ara nga mga pagbaylo nga nagadala sang maayo, kag may mga pagbaylo man nga nagapalain pagid sa tao. Depende kung paano kita nag-adoptar sa ginatawag nga change nga kinanglanon naton. Ang ikatatlo mga utod, amo nga may mga tao nga nag-resist sang change for reasons known to them alone. Kabalo sila sang rason ko nga ang nag-resist sila sa change. Kung isa sa organisasyon may mga restructuring, may mga change sa mga positions, kag may iba niya nga hindi gid nag-resist sang mga bag-ong restructuring sa organization, bisan pa sa negosyo, kag iban pa nga mga bagay. May mga tao nga gina-consider naton conservative, inablang mga tao nga resistant to change, no? Bisan maginano pa, pabilin sila. Samo man sa gyapon, pero may ara nga mga liberal-minded, they are open to change. Kag bisan pa sa aton bala sa local churches, no? Iban sa aton ka-traditional gid sa worship, may iban man nga ka-adoptar sining modern way of worship. Of course, ang Bible wala naga-prescribe sa aton sang one form of worship. Kay ang Ginoo kay balos ang aton nga tagipuson regardless ang form of worship. Pang iban masubo kay tungod sa form of worship, ginaawayan kay nag-split up ang iban nga churches tungod sa form of worship. But I think, my friends, we have to be serious about it, kay man ang kabubuton sang Ginoo amo nga subong iglesia ma-preserve ang aton nga unity sa pag-alagad sa iya. Now, mga utod, sa naghahambal ako sining change and security, o kung nagadetermino sang aton nga palabuton, may mga change yang naghatag sang stability kag security sa kabuhi. Ti kung hindi ka sa ti pabilin ka dira, amo ka man sa gihapon. And if we aim for stability and security, and if we know that change is important, then we have to be in it. Now, sa question sang security, mga kauturan, may pamangkot, ano ang naghahatag sa tao sang security? If we think of our future, if we think of what's happening in our world, the so-called global pandemic ng COVID-19, kadamo gid sa mga tao subong nagabatyag sang insecurity. Sang una na yus kita magkadto sa parinti naton, sa mga abyan naton, mag-attend sa mga party o kung mga grupo-grupo sa mga aton alumni, mga friends, association. Pero tungod sang pandemic, do hindi kita maglakat, nagahalong kita, careful kita kay base bala madugang ang numero sang subong nagadamo, lapit na pila ka libo ang cases, no? May almost pila na 70,000. Ang nagkalamatay lapit na 2,000 diri sa aton sa Philippines. Kag tungod sila pastis kita sa Asia. So naga-create ini sang insecurity, pero may iba niya nagasilibaylan ta. Importante nga ang tao may stable job, may kwarta, may kwartang natago sa bangko, mayong career, may property inheritance kag iban pa. Pero ini mga utod mamangkot ko, ini ba na nagahatag sa aton sang matuod-tuod nga security sa aton nga kabuhi. Now, bago lang impirmahan sang aton presidente ang anti-terror law, kag madamo sang nagabatyag apprehensive sini tungod kay base bala gulpi lang i-round up sila kag isulod sa prisuhan nga wala sila kabalo sang ilang mga offenses, no? I hope this will not be abused by our government, no? Kay kadamo sa naga-question subong sa Supreme Court sining anti-terror law. Now, another expression or evidence sang aton nga insecurity, dala na kita diri tanan nga mga nakakilala sa Ginoo sa balay naton,
Ako nakakita sa mga balay nga ang ilang pader puwerte kataas nga katop sa ilang balay hindi na makita prong pader kataas. What does that mean? Gusto kita ma-secure nga wala sa may makasaka nga kawatan or burglars. Sa US sa nakakadto ko to sa 2004 kag sa 1985. Ang ilang balay do ka simple malang pader kahoy nga pwede mo gani maluksong pinsa nila. Sa aton diri sa Pilipinas ang mga pader sa aton balay puwerte kataas. Well, abot sila, may barbed wire pa sa punta, may buka nga kristal o kung mga butilya. This simply shows nga after kita sang aton security, hindi kita masakaan sang kunsinong mga taong may malain nga motibo magasulod sa aton nga balay. Anso mga utod, amo ini. Kag sa ginhambal na akong bagulang nangod sang COVID-19, ang impact sang global pandemic, nag-change gid sang aton nga lifestyle. Kag ang aton mga plano, ang aton mga priority gin-suspend naton, lain ang aton gitagaan sang emphasis, naga-slow down kita tungod sang new normal, nag-adoptar kita kag kadamo sa mga bagay nga daw ka sariwaol bala daw na wala kita mayus tungod sini. Pero we have to accept the fact that change is part of our life. We have to adjust to new situations. We have to be flexible. We have to learn to change for something which we think is practical, pragmatic for our good. Kaga tungod sini mga utod, dapat kebalo kita mag-adjust sa aton nga panag-on labi na sa sini nga sa aton situation. Of course, sa nasiling nakon may mga changes sa aton nga trabaho, may mga changes sa aton nga puluyan kung diin kita idalon, labi na sa amon bala nga mga pastor. Ako ginaisip-isip ko daw kawalo na ko magbaylo sang akon residence kay ti subong pastor kung diin to ang plano sang Ginoo nga ginapangmuyuan niya dalon niya ka. Ti wala ka mahimo kundi sundon mo ang plano sang Ginoo. Pag graduar ko sa 1979, nagkadto kami ni Mrs. sa Asturga, sa Dumaraw, and then pagkatapos, nagkadto kami diri sa Bacolod, sa CBBC. Pagkatapos sa CBBC, nagkadto kami sa Manila, another change of residence, sa eskwela ako. Pagkatapos, nagbalik naman ko sa CBBC. Pagkatapos, 7 years sa CBBC, nagkadto ko sa Bacolod Evangelical Church. Nagpastor ako sa 3 katuig, sa 1999 from 1996. Pagkatapos ng 3 years, nagkadto naman kami sa Baguio, another change of residence, baylo naman sang karga naman sa mga gamit, kabudlay gid. Pagkatapos sa eskwela ko dito sa Baguio, sa graduate program, nagbalik naman ko diri sa Bacolod Evangelical Church, another 6 years or 7 years, nangin pulo katuig. Pagkatapos sa Bacolod Evangelical Church, nagbalik naman ko sa CBBC, another 7 years naman. Kag sang 2018, nagkadto naman kami din ni Mrs. Coley sa Bacolod Christian College tungod kay may kinanglanon sa pag-alagad sa Ginoo sa administration. So amo ginarelate ko ni mga utod tungod kay ang change is a fact of life. We have to discern the will of God sa aton nga mga kabuhi. Now, may nagasiling nga change as a word is neutral. Tuod na, it can be good or it can be bad. Pero importante gid nga guided kita sang Ginoo sa iya wisdom sa aton nga kabuhi. Kay bisan pang Ecclesiastes chapter 3 verse 1 nagasiling, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Take note, a time for every purpose under heaven. So kanano ang mga decisions naton, may purpose gid ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Pero mga utod kun may mga bagay pa nga ginatinguhaan naton nga magahatag sa aton sang security in the midst of all the so-called advances in our world, civilizations, technology, kag ang kaalam sang tao, kag iban pa nga mga concerns naton, maayo man nga naga-adoptar kita sining changes. Pero may isa gyud ka importante nga change nga para sa akon mag-spell sang difference, mag-determine sang aton palabuton
Kag ini wala sang iban kundi aton change ang pagbaylo sang aton kabuhi, ang pagbaylo sa sulod naton, change in the inner man, kung si Apostol Pablo pa, kag si Jesus Christ nagambal sa kay Nimos, you must be born again. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. So, anong butsilingon sila? Change in the inner man. Change sang aton nga perspective, sang aton mga values, sang aton mga attitude, sang aton nga conduct. Kag ang Diyos nag-expect gid sini sa aton. Kag amo ning ginatawag nga spiritual change, inner change. May iba niya nga nagasinggit sang mga pagbaylo sa gobyerno, rally diri, rally dito, bayloan tang gobyerno. Sa nano pa nga gobyerno mga utod, wala sang perfect government here on earth. Nagapaabot kita ng adlaw nga ang Ginoo si Jesucristo magakari kag maga-establish iya kingdom diri sa kalibutan, then there will be peace on earth for 1,000 years, the Bible says. But before that, my friends, ang ginahambal sang Biblia nga change among change sa sulod, kag si Nicodemus nagbatyag sini. Nagkadto sa kay Kristo kag nagpamangkot kung anong himuon, kag ang aton Ginoo wala pa ng damo ng istorya, naghambal. Kabalo sa sang kinahanglan ni Nicodemus. Dapat ang tao matao liwat sila ni Kristo Jesus. Abyan kung ikaw nagapamati sa siningation kag nagabatyag kang wala pa ka magbaylo, may mga butang nga bisan pagkakilala nga may Dios ang kalibutan pero wala mo ma-internalize ang tudlo sang Ginoo nga nagasiligi must be born again. Abyan isa ini ka oportunidad sa imo sa nagapamati kasi ning programa. Change for good, change your life. Accept the Lord Jesus Christ as your Savior, and He will do wonders or miracles in your life. Kag magahatag sa imo sang kalipay nga wala mahatag sang kalibutan, ang matutuod nga kalipay mga kauturan, among kalipay nga Dios nun, spiritual, aton kabuhi sa Dios. Kay may nining natawag nga happiness, yung malagi lang niya from the secular realm, no? Kung mga butang sa kalibutan, nagakalipay ka, nagamalipayon ka, pero natutuod yung nga joy, among sa sulod. Kung si Jesus ara sa imo, kag nagakabalaka ka sa iba, nagabulig ka, ara ang kalipay, amo nang siling Jesus, others, and you. Joy. Kag importante gid mga kauturan nga sa karon nga panagon, mangin agents of change kita for good, for God's sake and for His kingdom. Nga kita nagasugid sa mga katawhan nga matutuod nga basihan sang aton seguridad. Hindi ang manggad palanoblion kay may iban gani nga pamilya nga masyado naging kamanggaranon, may mga property pero nangin source of conflict. Ara sa korte ang ilang mga pag inakusahay. Anhon pa malang ni mga kauturan ang manggad sa nga kalibutan. Umalagi lang gid dinhi si Kristo nagsiling, for what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ay importante gid nga ginapaabot sang Dios sa aton inang natawag nga inward change. I know you have lots of stories to tell about your personal testimony kung paano ang Ginoo nagbaylo sang imo kabuhi kay sang una sugarol ikaw. Sang una, wala kang ginagasapak sa mga Diyos nun, nga mga butang, pagsimba, ginayguguta mo payahan ang mga tao nga matutom nga nagakanto simbahan, nag-attend Bible study. But when God touched your life, everything has changed in you. Kagabyan padayuna ina, kaina maayugid. It's a kind of change that will determine your future, your eternity with God. Kagamuning kinanglanon sang aton nga kalibutan subong. Sang aton nga society, sang aton nga gobyerno, kinanglanon sa mga katawhan ang pag-eksperyensya sang matutuod nga change in the inner man. Kay wala sa bag-o sang aton nga kabuhi kundi ang Ginoo pagi sa espiritu nga nagapanghikot sa aton. Amo ini eksperyensya ni Apostol Pablo. Nga sadtuanay siya isa ka persecutor of the believers, but on the road to Damascus, he was converted. He became a new man.
That's why nagsiling siya sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, is a new creation. Experience niya ini. Sang una siya mga butang nga nanmian ko himuon, wala ko ang mga butang nga hindi ko himuon, ginahimo ko. Para mga butang nga dapat himuon, wala ko ginahimo. Sa Romans chapter 7, verse 14 and following, niya, "O wretched man that I am," tungod kay makasasala siya, nag-share sa testimony niya. Sa mga butang nga dapat himuon niya, wala ginahimo. Pero mga butang nga ginakainitan niya, amuyang ginahimo niya. Ang sala ginahimo niya, but when he became a new man, ang tanan nagbaylo sa iya kabuhi. This is the kind of change that will spell a difference. A kind of change that will determine our future life with God. As I mentioned earlier, mga butang sa sining nga kalibutan are temporary in nature. Only God is eternal. And someday, even in the midst of the so-called global pandemic, no matter what happens to us in life or in death, God will always remember us. And He has prepared a wonderful place for us, place of security, place of happiness and peace with Him in the heavenly realm. That's why si Jesus Christ said, "I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again." And so we have to be ready for that. Kaya mga tao nga ready sa pagkari sa Ginoo, amo na mga tao nga na-experiensya sang real change ng kabuhi nila, kabuhi naton nagapamuot sa iya. My friends, if you are listening right now, we are living in a troubled, chaotic world. Be an agent of change. Tell them about the Lord Jesus Christ, who is the source of our security. No one else but Him alone. Kabay pa. Salamat gid sa iyong pagpamati. Ini si Pastor Cody nga nagasiling, God bless you all.